Sinabi ni Manalo ng PCG ang mata at tenga ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at patuloy niyang susuportahan ang acquisition ng mga karagdagang barko, state-of-the-art facilities at pinakabagong equipment para sa Coast Guard. Tsaka ang daming bansa na handang sumuporta sa atin sa pagpapalakas ng ating sandatang lakas at na handang mag-donate ng mga bagong kagamitan o mga equipments para sa ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy, mga utol. Pero ito yung gusto kong ibahagi sa inyo, ha? Ito yung gusto kong ibahagi sa inyo. Ito. Mula to sa AP, no? China vows to keep up military pressure on the Philippines as territorial dispute grow tensors. So talagang handa talaga sila na ipaglaban yung mali nila. Mali, hindi naman sila tama eh. Pero talagang handa sila to keep up military pressure on the Philippines sa pakikipag-agawan o pang-aagaw nila ng teritoryo dito. Si Wang Yi, no? O matatandaan mga utol, bago natin basahin ito, matatandaan na, di ba, yung dating foreign ministry nila, kung hindi ako nagkakamali, ay ipinalitan nila. At yung isang general nila na kumukontra sa kanilang mga plano, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Totoo nga ba ito, mga utol? No? Naku po, isang Chinese general kumampi sa US at Pilipinas. Pagsalakay sa South China Sea, isang kahibangan. Yun ang pwedeng totoo, no? Yung pagsalakay sa South China Sea ay kahibangan na pwedeng isang malaking pagkakamaling gagawin ng China dahil ito'y pinaghahandaan na ng United States at napakarami pang ibang bansa. Mula ito kay PHTV, pakisubscribe siya. Yan ang ating aalamin. Pakilike na rin yung video. Game na mga utol. Disclaimer. Iniulat ng isang source na nagbanta umano ang isang Chinese general laban sa pinaplano ng Chinese Communist Party na pagsalakay sa isla ng Taiwan at persahang pag-agaw sa Ayungin Shoal mula sa Pilipinas. Sigurado yan, no? Sinabi ni General Wei Fenghe na hindi umano sang-ayon ang karamihan sa mga general ng People's Liberation Army sa pinaplano ng Communist Party dahil hindi umano pabor sa China ang magiging resulta nito. Talaga naman mga utol, kahit napakarami ng eksperto ang nagsasabi na hindi talaga uubra yung China kung sakaling sasalakayin nito ang Taiwan. Okay, hindi sila uubra sa gagawin ng United States of America. Okay, bukod sa, marami silang personnels, pero sa mga kagamitang pandigma at sa experience, tatalunin talaga sila ng Amerika. Pero itong kontrahan sa loob mismo ng gobyerno ng China, hindi imposible nangyayari mga utol. Kaya nga yun rin yung reason siguro kung bakit hanggang ngayon, kung ano man ang plano ng China, hindi pa nila totally ginagawa. No? Puro ano lang, o puro pagpapakita lamang ng persa, pambubuli, ganun yung ginagawa pa lamang nila. Kasi alam natin na natatakot sila na umatake. Pero kung sila yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo, malamang sa malamang baka buong Asia na sinakop nito. Ano sa palagay nyo? Tuloy na muna natin ha mga utol. Pa-comment na lang inyong opinion. Palihim umanong nagbanta ang general sa mga miyembro ng Communist Party na hindi sila papayag sa anumang pagsalakay at sinabi na handa umanong magdeklara ng kodita ang mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army. Hindi imposible mangyari sa China yan. Nagbanta din siya na hindi kayang kontrolin ng Communist Party ang mga general ng People's Liberation Army at kung ipipilit nila na makipagyera, sigurado umanong babagsak ang administrasyon ni Xi Jinping. Pwede. Iniulat ito matapos binisita ni DFA Secretary Enrique Manalo ang National Headquarters ng Philippine Coast Guard na kung saan nanawagan siya sa PCG
na patuloy na sumunod sa mga international rules and order, isulong ang diplomatikong relasyon at tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipinong mangingisda. Sinabi ni Manalo ng PCG ang mata at tenga ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at patuloy niyang susuportahan ang acquisition ng mga karagdagang barko, state-of-the-art facilities at pinakabagong equipment para sa Coast Guard. Tsaka ang daming bansa na handang sumuporta sa atin sa pagpapalakas ng ating sandatang lakas at na handang mag-donate ng mga bagong kagamitan o mga equipments para sa ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy, mga utol. Pero ito yung gusto kong ibahagi sa inyo, ha? Ito yung gusto kong ibahagi sa inyo. Ito. Mula to sa AP, no? China vows to keep up military pressure on the Philippines as territorial dispute grow tensors. So talagang handa talaga sila na ipaglaban yung mali nila. Mali, hindi naman sila tama eh. Pero talagang handa sila to keep up military pressure on the Philippines sa pakikipag-agawan o pang-aagaw nila ng teritoryo dito. Si Wang Yi, no? O matatandaan mga utol, bago natin basahin ito, matatandaan na, di ba, yung dating foreign ministry nila, kung hindi ako nagkakamali, ay ipinalitan nila. At yung isang general nila na kumukontra sa kanilang mga plano, tinanggal nila si General Li Shangfu, kung hindi ako nagkakamali. Okay? Kaya hindi imposible na sa loob ng gobyerno ng China ay may mga pagtatalo tungkol sa mga pinaplano ng China sa South China Sea. At palagay ko naman na nagdadalawang isip sila na totally na kumbaga talagang sakupin ang buong South China Sea dahil alam naman nila, hindi lang naman ASEAN ang papalag. Pati EU, pati United States, at syempre kasama dyan ang United Nations, yung mga bansang handang magprotekta para sa kapayapaan. Pero kung sakaling gagawa sila ng maling hakbang itong China, malamang sa malamang mapalaban talaga sila ng matindi. At yun siguro, palagay ko, ito yung opinion ko lamang, nagiging dahilan kung bakit nagtatalo-talo sila. Malamang nagtatalo-talo yan. Kung paano nagtatalo-talo yung mga senador natin dito, ganon sigurado nangyayari sa kanila sa loob ng kanilang gobyerno. Ano sa palagay nyo? Basahin na natin to mga utol. Beijing, Chinese Foreign Minister Wang Yi says the country will maintain military pressure on the Philippines amid a dispute over sovereignty in the South China Sea that could involve US forces defending their treaty partner. So, siyempre, anticipated naman nila na yan, no? On the phone conversation Wednesday with his Philippine counterpart Enrique A. Manalo, Wang warned that if the Philippine side misjudges the situation, goes its own way, or even colludes with ill-intentioned external forces to continue stir up troubles, China will defend its rights in accordance with law and respond resolutely. Parang no? Lagi nilang pinagsasabi na in accordance with law, international law yung kanilang ginagawa, etong China. Pero sa totoo lang, wala silang ginagalang na international law. Doon pa lang sa pang-aagaw nila ng teritoryo na hindi namang sa kanila. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, ituloy na muna natin to. Pinasalamatan din niya ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang dedikasyon sa serbisyo upang mapanatili ang maritime security at maritime safety sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang pagbisita ni Manalo sa PCG headquarters ay ginawa matapos nagtagumpay ang follow-up resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at kasama ang mga barko ng PCG sa ginawa nitong pinakabagong operasyon. Kinailangan magsagawa ng follow-up mission ng Pilipinas dahil isa lamang sa 2 resupply boat ang nakapaghatid ng mga items sa BRP Sierra Madre matapos hinarang at binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang supply ship ng Manila. Sinabi ng Beijing na mga Philippine vessel ay illegal umanong pumasok sa Ayungin Shoal at nilabag nito ang kanilang mga batas. Ngunit sinabi ng PCG na sa ilalim
ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang Ayungin ay bahagi ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun na nga yung mali dyan, no? At sinasabi palagi ng China, tayo pa yung illegal na pumapasok sa kanilang mga teritoryo. Pero yung mga teritoryong sinasabi nila, pasok sa ating exclusive economic zone. So doon pa lang tapos na dapat ang usapin. Dapat walang dispute. Kaya lang itong China, ginigiit nila na kanila ang halos kabuuan ng South China Sea. So doon nagkakaroon ng problema. So wala pong mali ang Pilipinas, ha. Tayo po ay nagtatanggol ng ating teritoryo at soberanya. Okay, wag po tayo malilito sa mga pahayag o statement na nilalabas ng China. Puro po kasinungalingan yung pagdating sa territorial dispute. Okay? Ngayon, ang gusto ko lamang linawin, mga utol, hindi ko po makita etong title na to, no? Na kumampi ang isang Chinese general sa US at Pilipinas. Pero one thing's for sure, so wala tayong makitang ganyan. One thing's for sure, malamang, ito yung base sa opinion ko lamang, talaga nagtatalo ang gobyerno ng China tungkol sa mga plano nila sa South China Sea. Siyempre, hindi naman lahat ng mga yan ganun ang kaisipan. Yung iba dyan nag-iisip ng tama. So malamang nga, yung umiikot sa social media at sa mga media network na mga ingay tungkol sa posibleng kudeta sa China, maaaring mangyari. Posible po, hindi ko po sinasabing mangyayari. Dahil meron siyempre mag-o-oppose talaga sa mga ginagawa na yan China na hindi naman tama. Siyempre meron namang mga opisyal yan na nasa tamang pag-iisip at maayos, na hindi puro oo na lamang ng oo sa kanilang presidente. Okay mga utol? And isa pang sigurado, ayun nga, bukod sa talagang iginigit ng China na kanila tong mga teritoryong inaagaw nila, ang sigurado, talagang handa tayong ipagtanggol ng United States of America, ng Japan at ng iba pang bansa laban sa pang-aagaw ng teritoryo ng China. And kamakailan lang, pati Germany ay handa na rin tumulong sa Pilipinas. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, hanggang doon lang muna. Maraming salamat. Etong yung natin ayan yan ang sigurado. China vows to keep military pressure on the Philippines as territorial dispute grow tenser. So ano masasabi nyo? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo. John Reps, maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Uulitin ko, wala po ako nakitang report na tungkol sa isang general na kumampi sa Pilipinas at sa US. Okay? Pero pwedeng talagang nagtatalo-talo sila sa loob ng kanilang gobyerno.